Nasaan ba ang antipara? Kwento ni Edgar G. Belda Jr. Guhit ni Charles Ina Yao. Nakarating na ako ng paaralan nang matuklasan kong nawawala na naman ang aking antipara. Saan ko ba to inilagay? Kailangan ko itong mahanap dahil kung hindi, mahihirapan na naman ako sa klase. Hindi maaari yun. Kapag wala akong antipara, tatama na naman ako kung saan-saan habang naglalakad. Mahihirapan akong basahin ang mga nakasulat sa pisara. Hindi ko mamumukhaan ang aking mga kausap. Puro malalabong hugis lang ang aking maaaninag. Naku! Baka nalaglag sa daan ang aking antipara. Kailangan kong balikan ang aking mga dinaanan para mahanap ko kung nasaan ito. Bago ako nakarating sa eskwelahan, ako muna ay dumaan sa parke. Nakarating na ako sa parke, pero puro hugis lang ang aking nakikita. Meron akong naaaninag na manipis na parihaba na nakapatong sa tatsulok. Antipara ko ba ito? Parang hindi. Masyado itong malaki. Bago sa parke, dumaan din ako sa plaza. May tila kahon na bagay na may 3 bilog sa ibaba. Antipara ko ba ito? Bakit gumagalaw? Mukhang wala rin sa plaza ang aking antipara. Babalik muna ako sa aming barangay. May nakikita akong dikit-dikit na mga tatsulok na iba't iba ang laki at pagkaikot. Antipara ko ba ito? Hala! Kumakahol! Hindi ko pa rin makita ang aking antipara. Nakarating na akong muli sa tapat ng aming bahay, pero wala pa rin ito. Malungkot akong nilapitan ni nanay at tinanong niya kung bakit ako biglang umuwi. Kinuwento ko kay nanay ang nangyari, pero napabungis-ngis lang siya nito. Anak, hawakan mong yung ulo. Bigkas ni nanay. Pagkagawa ko nito, napahalakhak din ako ng lubos. Nasa ulo ko lang pala ang aking antipara. Napatalon ako sa saya at katatawa nang biglang wala na naman akong makita. Humarang na pala ang aking buhok sa antipara. Nay, nakita mo ba ang aking pantali? Naku, mukhang maghahanap na naman ako ng matagal.